Isang lokal na dinisenyo na baterya ng electric ferry ay magsisimula ng mga operasyon kasama ang Pasig River in November sa taong ito bilang bahagi ng mga pagsisikap na mapalawak ang napapanatiling mga pagpipilian sa transportasyon at mapahusay ang kadaliang kumilos sa kalamidad sa Metro Manila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Binuo ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Diliman, ang M.B. Array, o Flow of Current, ay ipinakilala kamakailan sa Plaza Mexico sa Intramuros, Maynila. Ito ay dinisenyo upang magdala ng hanggang sa 40 mga pasahero at 3 mga miyembro ng crew, na may 5 toneladang kapasidad, at maaaring maglakbay hanggang sa 45 kilometro sa 8 knots sa isang single charge. Ang ferry, na pinapagana ng teknolohiya ng baterya na tinulungan ng solar, ay maaaring ganap na may recharge sa loob ng 2 hanggang 3 oras at may kakayahang patuloy na 3 oras na biyahe, na ginagawang angkop para sa maikling pang-araw-araw na ruta sa buong Pasig River Network. Ang proyekto ay pinondohan ng Department of Science and Technology, DOST, sa pamamagitan ng Philippine Council for Industry, Energy, at Emerging Technology Research and Development, TCIEERD. Mula noong 2014, ang DOST ay namuhunan ng higit sa 962.6 milyon pesos sa pananaliksik sa dekoryenteng sasakyan at mga kaugnay na teknolohiya. Sinabi ng Science Secretary Renato Solidum Jr. na ang ferry ay nakahanay sa Smart and Sustainable Communities Program ng ahensya, na tumutulong sa mga lokal na pamahalaan na mag-apply ng mga toll na nakabase sa agham para sa pagiging matatag at inclusive na pagpaplano ng lungsod. Dinagdag ni Solidum na ang vessel ay maaari ring suportahan ang emergency transportasyon sa kaso ng mga pangunahing lindol, na napansin na ang pag-aaral sa pagbabawas ng epekto ng lindol ng Metro Manila ay inirekomenda ang pagbuo ng mga alternatibong ruta sa kahabaan ng Pasig River at Laguna Lake upang matiyak na ang kadaliang kumilos kung ang mga pangunahing kalsada ay hindi maiiwasan. Kinokonekta ng Pasig River Corridor ang Pasig, Makati, Mandaluyong, Taguig at Maynila, pati na rin ang kalapit na mga pamayanan sa Marikina, Rizal at Laguna. Samantala, formal nang binuksan at pinasinayaan ang Phase 4 ng Pasig River Esplanade sa Maynila. Ang bagong nakumpletong seksyon ng Pasig River Esplanade ay sumasaklaw sa paligid ng 530 metro, na nagkokonekta sa Manila Central Post Office sa Arroceros Forest Park, malapit sa mga landmark ng kultura tulad ng Quiapo, Metropolitan Theater, at Manila City Hall. Nagtatampok ang pag-unlad ng mga walkways, mga daanan ng bisikleta, viewing deck, tulay, at commercial space, lahat ay idinisenyo upang malayang masisiyahan sa publiko. Nag-uugnay ang Phase 4 sa mga nakaraang phase na umaabot mula sa Fort Santiago sa pamamagitan ng Intramuros, Plaza Mexico, Liwasang Bonifacio, at pababa sa mga Arroceros, pagkumpleto ng isang mahalagang link sa network ng Riverside Esplanade. Ang initiative falls under the broader Pasig River Urban Development PROD, na naglalayong balansehin ang pag-renew ng lungsod, pagpapanatili ng ekolohiya, pag-iingat ng pamana, at paglago ng ekonomiya. Samantala, ang proyekto ng Tagaytay Flyover sa Mendez Crossing ay nasa mga huling yugto ng konstruksyon, na may makabuluhang pag-unlad na iniulat ng kalagitnaan ng 2025, at isang direktor ng DPWH na nagpapahayag ng pag-asa para sa pagkumpleto sa lalong madaling panahon.
Habang ang ilang pansamantalang pagsisikip ng trapiko ay maaaring magpatuloy sa huling yugto, ang natapos na flyover ay inaasahan na lubos na mabawasan ang trapiko, mapabuti ang oras ng paglalakbay, at gawing mas naa-access ang mga patutunguhan ng turista. Samantala, iminungkahi ang isang 12 bilyong pesos tunnel na magkokonekta sa Himamaylan City sa Negros Occidental hanggang Tayasan Town sa Negros Oriental para lumikha ng isang mas maikling ruta sa pagitan ng dalawang lalawigan. Inihayag ng Himamaylan City Mayor Raymond Thompson Jr. ang plano matapos na sumumpa sa kanyang pangatlo at pangwakas na termino, kasama ang mga bagong nahalal na konsehal ng lungsod, sa isang seremonya na ginanap sa capital ng provincial, noong Miyerkules, June 25. Ang kaganapan ay pinangasiwaan ng Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sinabi ni Thompson na ang mga talakayan ay isinasagawa sa National Economic and Development Authority, NEDA, at ang kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, tungkol sa proyekto, na inaasahang makadagdag sa patuloy na proyekto ng kalsada ng Carabalan-Tayasan. Sabi ni Thompson, ito ay isang espesyal na proyekto ng lungsod, sa pakikipagtulungan sa NEDA at isang international firm. Ang isang proyekto ng Upland Expressway ay nasa pipeline din. Ang alternatibong ruta na ito ay maglalakad sa loob ng mga barangay ng Himamaylan City at direktang kumonekta sa matagal nang nakalagay na Kabangkalan Domestic Airport Project na nanatiling hindi kumpleto sa loob ng higit sa 15 taon.